Saan? Sa Banawi po. Pinagawa niya? Opo. Sinilik po yun ng mekaniko. Kaya raw po repair daw yung rack and pinion. Tapos may mga ribo-ribusing po. Yung nagalaw-galaw ko pa rin po to. Tumutunog pa rin. Sabi ko, binalik ko. Nakipagtalo na nga po ako dun sa ano. Sabi ko, sa ano po, kung alam nyo hindi kaya i-repair, sana hindi nyo na po ginawa kasi nakamagkano. Hindi naman po ganun kaano yung pera. Magkano repair? Ano po, 4-5 po. Si labor pas may mga ribo-ribusing daw. Masalimuot ang nangyari kay customer mga boss. Kaya ingat kayo. Rekomenda raw po sa kanya na mekaniko po. Yan pa rin po. Kasi sabi nila, papalitan ng panibagong rack and pinion naman daw. Tapos may gagawin daw po dito sa may steering ganyan dito daw po, kakalasin daw yan. Tapos ano raw po, 15 mil daw, ganun po. Tapos yung rack and pinion nasa 13. Itong ano narinig mo rito, sir? Tumutunog po yun talaga yun, sir. Dito po, oh. May maririnig po dito. Lalo pag nililik o ano. Dito mo narinig yung tunog? Opo, dyan po talaga. Tapos yung dinayagdos daw po nila, kaya raw tumutunog dyan. Dahil daw po sa rack and pinion. Na-post ko mga boss, ulitin ko lang yung sinabi ni customer na kaya daw tumutunog yan dahil kailangan palitan yung rack and pinion. Bakit pa nila ni-repair? Dapat kinausap nila si customer na pag hindi nakuha sa repair yan, mapupunta yan sa palit. Ako kasi ganun ako makipag-usap sa customer para sa bandang huli, hindi nila ako masisisi. Mag-road test na nga kami ni customer. Sige nga. Hindi naman dyan yung tunog Saan po? Sa baba. Baba po talaga yan. Yun po. Hindi naman dyan yung tunog Sa baba galing Oo. Nakikita kong problema dito mga boss. Sa steering shop galing yung ingay. Doon ba sa cross joint sa baba at saka dito sa taas sa duktungan ng manibela, dyan ang gagaling. Pero ayon kay customer nga, na-repair na yung rack and pinion nito, kaya pagbalik namin, check upin ko maigi kung totoo yung sinasabi na after ma-repair, dahil nga sa may ingay pa rin, kailangan na palitan itong rack and pinion niya. Pero sa nakikita ko mga boss, wala nang problema ito sa rack and pinion. Maaaring ang problema nito nandito sa steering coupling na. Isa pa sa sinabi sa akin ni customer, ito ang ibabaw ng manibela niya. Tinanggal na nga nila yung cover niyan para ma-check nila yung clock spring, pati yung bearing, kasama na rin dyan siyempre yung bushing, okay naman daw. Di wala dyan ang ingay, maaaring nag-echo lang yun papunta dito sa ibabaw ng manibela niya. Sabi niya pa nga, yung bearing dito sa manibela, nilagyan na rin daw ng grasa, pero may maingay pa rin. Balik muna tayo sa pag-road test na ginagawa namin. So far sa pagdadrive na ginagawa ni customer, wala naman akong naririnig na ingay. Pero sigurado ako, pag dinahandahan mo yung pagpihit ng manibela, doon niya maririnig yung ingay. Which is ang tamang sagot doon. Ang problema nga ay yung steering shop. Di ba ikaw naman nagdadrive, di ba? Kung saan siya tutunog, doon mo siya ilagay. Ayun po. Ayun po pag... Ayun po. Inaririnig po talaga. Ayun po. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, yung papitik na pagpihit ni customer ng manibela, doon siya nakakarinig ng ingay. Dahil nga yan sa steering shop or steering coupling. Dahil yung steering coupling, yung isang dulo nun, nakarugtong yun sa pinion gear. Pero sa real talk, steering rack assembly, doon siya nakarugtong. At yung kabilang dulo naman niya, dito nakarugtong sa steering wheel. Hindi naman pala Ayun po. Kasi yung sinabi po nila sa steering, ano raw po to? Kakalasin daw po to, buo raw po. Kinatakot ko, piniresyon na po ako, laki eh. Ayun po, pagka ano. Ayun po. Sige po, okay lang. Papaliwanag ko sa iyo kung bakit tumutunog yan. Sisi po ako doon sa Banawin, sinabi po ng tatay ko yun. Handa raw po ako ng ganun. Pasensya po talaga na... Sige, okay lang. Sa akin kasi mga boss, hindi naman ganun kalala yung problema ng sasakyan ni customer. Dito sa parting ito mga boss, naintindihan ko si customer kung bakit nga siya nai-stress. Dahil nga sa biro mo mula dito sa manibela hanggang dito sa baba sa steering rack assembly niya, kailangan daw yan ibaba. At yun nga, kailangan daw itong palitan ng rack and pinion assembly.
Tapos dito sa steering wheel niya, may check upin daw. Masyadong tinakot si customer. Matakot po ba biglang makalas? Ay, wala makakalas. Wala pong makalas po dyan. Wala makakalas. Naano ka lang, masyado ka lang nag-alala. Sa nakita ko sa'yo, masyado ka lang nag-alala. Alam mo, madalas kong hawak yung mga ganitong sasakyan eh. Kaya alam ko eh, na nag-aalala ka lang eh. Oo, kasi minsan pag kasama ko po yung pamilya ko, mamaya bigla pong kumalas. May disgrasya po lahat. Sabi ko, grabe po magpresyo sa Banawe. Parang hindi sila maano sa mga tao na ano, hirap din po kitain ng pera. Ano ba, baka sakali po talaga ako sa inyo sana po pagbigyan. Kasi halos lahat po nang nakawakan yung sasakyan, lahat sila pag uwi, ang sasaya eh. Tapos may nakachat po ako, talagang na-assure po talaga yung problema na magkano po yung sinisigil sa kanya. Kaya nagawa niya po talaga ng ano. At para walang pag-aalala si customer, check upin ko maigi itong sasakyan niya. Baba mo na ako. Alam niyo mga boss, napakabait itong customer. Kahit nga yung misis niya kasama niya eh, nandyan eh. Mabait sila mag-asawa, wala akong masabi. Kaya lang, minalas sila, nakatagpo sila ng mga boy palit na mekaniko. Tingnan nga natin kung talagang palitin na ang rack and pinion nito. Wala walang sira tong ano mo. Ayan ha. Bakit ako kasi wala siyang ano? Oh, wala siyang kalog kahit kaunti, wala. Sa ibang years pag ginano ko, mayroon silang kaunting kalog. Dahil sa ano, change ko ito yung steering rack mo mismo, yung pinagawa. So pa nakita ko okay naman. Tingnan natin dito sa ano. Kahit sa ano niya, ball joint sa tension bushing, wala din sa problema. Wala rin sa problema, no? Biro nyo mga boss, ano, dahil sa hindi nila makita yung problema nitong sasakyan, hinatulan din nila yung sarili nilang gawa na nandito daw yung problema. Eto, pag may diferensya sa sasakyan mo, dahil sa bushing, gagano tong gulong, gagano yan. Yung mga video ko na yun, di ba? Oh, wala oh. Steady oh. Walang kalog. Oh, ayan. Lock and pinion yan ha. Wala siyang sira. O dito naman tayo mag-check sa ball joint at saka absorber. O pagpataas, ayos din. Na po. Kaya mali yung hatol na kailangan ito palitan ng steering rack assembly. At ibaba yung buong steering wheel dahil nga sa hindi nila makita-kita yung sira. Pinaangat ko itong hood mga boss dahil nga sa iilalim ako mamaya dyan para lumabas yung init dito sa loob ng makina. At para hindi na masyado pang mag-alala si customer, tatanggalin ko itong gulong para nga ma-manual check up ko itong bawat pyesa niya. Kasi yung gumawa nito masyado naman siyang tinakot. Dapat hindi ganoon. Siyempre mag-aalala yan dahil nga sa isinasakay niya dyan yung pamilya niya. Check upin ko na nga itong pang ilalim niya kung meron talaga siyang sira. Ayan ha. Ito yung tama sir. Halika. Opo. O, ikaw na diba malambot ang pyesa niya? Opo. Pakakarinig ka talaga ng mga counting sounds dyan sir. Ayan diba? Lalo bigla kang liliko. Gaganon yan. Kaya huwag ka masyado nag-aalala. Mga ginagawa ko mga ganitong sakyan, talagang kapag pipihit ng manibela, siyempre malambot yung pyesa, makakarinig ka talaga. Buti sana kung hindi ko experience experience ko yan. Wala pong dapat palitan po dyan sir. Wala kang dapat palitan na pyesa dyan, pero isi-check ko nga yung pinion gear niya. Iilalim mo ko dyan mga boss para ma-check ko nga yung pagkakagawa dito sa rack and pinion niya. At isa nga dyan yung unang-unang napansin ko, yung rubber cover ng pinion gear, yung tinuturo ko ng flat screw at ng kamay ko, hindi nakalagay ng maayos. Pag ganyan kasi, papasok yung alikabok dito sa loob ng sasakyan ni customer at maapektuhan dyan yung aircon niya, madaling magdudumi. Tanggalin ko itong nakakover dito sa steering shop mga boss. Pwesto ko muna itong camera. Dito sa gagawin ko mga bossing, i-check ko maigi nga itong sasakyan ni customer kung saan talaga nang gagaling yung sinasabi niyang ingay para mapanatag na nga si customer. Ang gagawin ko dito sa steering shop niya, iipitan ko dito sa may cross joint ng flat screw para ma-check ko kung meron siyang kalog. Sige, pwede mo nga. Paano pa ganito ulit? Sige. Ganito po ulit si tatay?
No, di ba? Dito galing yung tunog sa baba, di ba? Opo. Saan po yun? Ha? Wala pa sa Oh, wala sa manibela, nandito nga eh. Ayun, oh. Sige, galawin mo. Opo. Oh, sige. Oh, ito oh. 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 Oh, sige, galawin mo. Galawin mo. Oh, oh, di ba? Kapag pinigil mo na siya, oh, nandito na sa baba yung tunog. Di ba? Kikita mo naman eh. Opo. Sige, ulitin mo. Umi-echo lang dyan sa ibabaw eh. Opo. Oh, di ba wala? Dito tunog eh. Kasi mga boss, sa diagnose ko, itong steering coupling, di ba meron siyang dalawang cross joint, taas tsaka baba. Parang nandyan lang naman yung narinig kong ingay. At hindi naman delikado yan. O, sige, pihitin mo yan. O, diyan mo na nga siya maririnig. Opo, opo. O, di ba? Opo. Kaya yung pinanggagalingan ng problema, dito lang sa steering coupling at hindi naman delikado yan. Unang-una, hindi naman ganun kalakas yung ingay. Ilagay na nga namin yung cover nito na hindi na ikabit. Pag di mo ba nakabit yung mangyayari, isa rin po sa pagsikip ko. Hindi. Magdudumi agad yung aircon mo. Eh bukas yan eh, papasok yung dumi. Iilalim ulit ako dyan mga boss para makita nyo na itong dirt cover ng pinion gear niya, hindi nila nailagay ng maayos. Ayan siya mga boss, kung makita nyo, yung rubber cover, yung inaangat ng kamay ko, hindi nila nailapat ng maayos dito sa flooring ng sasakyan. Kaya ang mangyayari niyan, pag ganyan, siyempre lahat ng alikabok or dumi, papasok dito sa loob, pati usok ng sasakyan. Di ba? Tandaan nyo mga boss, itong ipinapakita ko sa video, hindi yan paninira. Dahil ang gusto ko lang naman mangyari, maging aware kayo sa mga nilalapitan yung mekaniko. Gaya na lang ng nangyari kay customer, nagbayad sila ng malaki. Tapos yung sira na nirereklamo nila, hindi naman nawala. At nang ibinalik nga ni customer itong sasakyan niya para ireklamo na hindi daw nawala yung sira, ang sagot simple lang. Kailangan na daw palitan niya ng steering rack assembly at yung steering wheel ibababa ng buo. Eh malaking gastusin na naman yun. Okay. Siyempre pag ganun, kakabahan na naman si customer. Inisip niya na malaki yung problema lang sa sasakyan niya. Bukod dun, malaki din yung gastos. Narinig niyo naman yung sinabi ni customer, napakahirap kumita ng pera. Tapos umaasa ka na yung pinagawa mong sira, mawawala. Eh talagang mag-iinit ang ulo mo, bukod dun, may stress ka. Gaya nga ng sinabi ko, yung sira hindi nawala. Pero yung pera, automatic nawala. Talaga naman, no? Sabi niya, basic lang ang alam ko. Tapos ngayon, andito yung mga customer. Ano ba yan? Mga pinaggagawa yun. Andito, present sa akin. Siyempre. Ay, nako. Buhay talaga, parang life. Naalala ko nung unang nagpapusa ko ng video eh. Sabi sa akin ng isang mekaniko, nakapulot ka lang ng screwdriver, nagmekaniko ka na. Yung isa naman, alatsamba ka lang, nanguhula ka lang. Kung ano-anong masasamang salita at pinagsasabi sa akin ng mga mekanikong boy palit na to eh. Paano ko naman nalaman ng mga boy palit yung mga galit sa akin? Siyempre, kung matino ka ang mekaniko, hindi ka magagalit sa akin, mando ka, magagalit ka talaga sa akin. Iscan ko na nga itong sasakyan ni customer dahil nga sa binuksan daw yung manibela nito eh. Tapos nung ma-check ko nga, hindi ko na siya hinugutan ng wire pero pag ganito na nagtanggal ng cover ng manibela, magkakaroon ng fault code yan lalo na tinanggal mo yung socket wire ng clock spring. Eh mga boss, ini-scan ko itong sasakyan ni customer dahil nga sa positive yan, pag nagtanggal ka ng clock spring, magkakaroon ito ng fault code. Isa pang sumbong sa akin ni customer, kung kaya ko bang i-reassemble at i-disassemble ang isang steering rack assembly sa loob lang ng kalahating oras. Kasi ganun lang daw ginawa itong steering rack assembly niya eh. Sabi ko, magikero pala gumawa, hindi pala mekaniko. Biro mo kalahating oras tapos na. Kaya sa mga nagmamadali, pag nagpapagawa, kontakin niyo si customer. Dahil nga sa yung pinagpagawaan niya, Magikero. Quick test ko na nga ito. Ba't na ako napunta dyan, ano? Kwento, nandito na pala ako sa quick test. Malalaman natin ngayon kung meron itong fault code na lalabas. Uy! Ayan mga boss, kung makikita nyo, meron siyang lumabas na fault code, yung 2DTC. Sa airbag yan mga boss, lalo na nagkalas ka ng steering rack assembly o kaya naman binuksan mo itong cover ng manibela. Yan, lumalabas yan. Lagay ko sa report. Ayan yung fault code na lumabas. Mga boss, nakita nyo, di ba? Dalawa. Kaya ang gagawin ko dyan, pupunta ako dito sa fault code niya para ma-clear ko. Nang sa ganun, mawala itong fault code dito sa sasakyan ni customer. Ayan ang mga boss, kung makikita nyo, i-cleaner ko na yan.
At yan na yung lumabas, clear fault code successfully. At para nga sigurado na burado na nga yung fault code na lumabas dito sa sasakyan ni customer, i-quick test ko ulit yan. I-scan ulit. Siyempre, maganda kasi yung naninigurado ako na talagang nabura na nga yung fault code na lumabas dito sa sasakyan ni customer. Okay na. Report. Punta tayo sa report. Dapat hindi siya maglalabas ng fault code. No fault code present. Ayan na mga boss, dahil sa na-delete naman na yung fault code na lumabas, muli maraming salamat sa panonood. Sana kung okay lang naman sa inyo, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat ulit!